Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.
from Glorious Band. Good morning sa inyong lahat. Happy weekend, Saturday na naman po. Welcome po sa iRadio. Araw po ng Friday sa Sabado naman dyan, September 6, 2024. At syempre itong araw na ito ay weekend. Lahat ay nasa bahay. Although umuulan pa rin dyan at may pabugso-bugso pa rin ng ulan at baha pa rin sa ibang lugar dyan. Pero don't worry, dito tayo lahat. Sama-sama po tayo. Hanggang short lang tayo today. Wala si Mamsi. Weekend po ngayon. At dito po ay alam mo po ninyo, kanina ko pa tinatanong ko, ano ko papipiliin Dito po kasi sa Los Angeles ay isang linggo pong heat wave kami. So ibig sabihin ng heat wave, yung temperature namin na mainit, talagang sobra-sobra talaga. Lagpas-lagpas, kumbaga barbecue ang labas po namin dito. Kumbaga sa amin yung 100, mataas na sa amin yon. That is 45, about 45 naman dyan sa inyo. Pero itong araw na ito, pumalo po na mas mataas pa. Kung tatanungin ko kayo, ano ba ang pipiliin yung bagyong umuulan at baha o bagyo o heat wave? Kung anong kayo ang sasagot niyan. Anong pipiliin niyo? Bumabagyo or super init? Yung talagang, sa bagay, dinanas na ninyo yung init eh. Pero ibang init dito sa Los Angeles. Kung dyan po sa Pilipinas pinagpapawisan kayo, dito kami ay hindi. No matter what, nako, today makakasama po natin, may bago tayong special guest ngayon. Siyempre sa umpisa, guest muna. Sa susunod, permanente na yan. Bigyan na ng jacket yan. Yun ang gagawin natin. Mamsi, wala pa rin. So, as usual, medyo bumubuti-buti rin kanyang pakiramdam. Kanina umaga ay, nakatsibog na siya ng kahit papano. And then, namalengke kami kaninang umaga. Sinamahan ko siya doon. And nakapag-manicure na rin siya kasi asiwa na siya daw siya sa kanyang mga paa at saka daliri. Manicure and pedicure po ang lola ninyo. Kaya ngayon, beauty na naman siya. Siguro by next week, makakabalik na ang Mamsi. Ayan. Ay, umpisa na natin. At itong araw na ito ay meron tayong special guest for today. At syempre, hopefully, matutuwa kayo rito dahil isa pong bagets yung ating guest ngayon. Ayan. Ay, yung mga binati ko kanina, 5. Yung 5 nauna, Rejoice, Elaine, Mary Grace, pero bagong lahat yan. Stop muna dahil meron tayong special whatever na babati ngayon. May birthday celebrant ngayon. Para Cristobal. Hello, happy birthday. Ayan. Si nanay ng mga ating mga kasamahan din dito. Ayan, happy birthday para. Nasa saan ka man ngayon. Sana ay makarating ang munting pagbati namin sa itong munting pagbati namin sa iyo. Alright. Tuloy-tuloy tayo. Oy, over mode yung aking. Yan. Ganyan lang. Ayan. Bago na setup natin ngayon. Tinesting natin kagabi. Kaya pwede na tayo mapapalit-palit ng view kahit saan makarating. Ayan. Okay. Gusto na natin magbati. Rejoice Bonete Portilla. Ayan. Second, Elaine Gonzalez. Hello, Elaine. Good morning dyan. At pangatlo ay yan na nahirap pagka ako lang talaga nag-iisa. Ayan, kung sino na nakita ko na lang dito. Mary Grace, Maria Gracia, Kabigting. Ayan, Maria Gracia. Puro siya Gracia. Melchus. Hello, good morning dyan. Nakalimutan ko na yung 5 na yun Sayang. Meron pa naman sanang
di ba? Susunod na lang. And we have Joyce Mendoza. Kamusta na Joyce Mendoza? si Joyce talaga umaalulong. Lisa Narbato, hello, good morning dyan. Yung mga nag-breakfast na dyan, naku, salamat naman. Buti pa kayo nakapag-breakfast. Ako negative pa. Wala pang putol-putol po yung kain namin ni Mamsi. Yung mga tanghalian namin, puro mga pitik-pitik lang. Nag-breakfast kami kanina. Tapos lunch, siyempre busog na ng breakfast. Umabot hanggang tanghali yun. Yung kabusugan na yun. Hindi pa kami tumitibog ng tanghali. Siya siguro kasi kailangan uminom ng gamot ang lola ninyo. Kaya hapunan, dinner, wala pa rin. Kaya Tom, good si Papi, si mamaya samahan ninyo kung kumain. Okay, we have, sino ba nandito sa atin ngayon? Ayan. Marites Gabuat Castillo. Hindi hindi mabasa. Ayan. Marites, good morning dyan. And of course, Rachel Joy Porfilia. Sabihin, baliktad na naman ang tingin ko. Mali Oy, eto pa. Jane Samantha. Ang aking inaanak ba ito? Jane Samantha Morales Ponero. Kasi sa si Papi, wala. Isa lang pangalan ko natatandaan. Kaya lang si Mamsi lang talaga. Cheng. Cheng! Banata na naman ako niyan Mahirap na. Mahina ako sa mga memorization, mga pangalan. Aking sister, Ding Pasla, hello. Marigat Gamos, hello. Ayan. And syempre, kadoble ni Ninoy Aquino, Pastor Sammy Santos Salvador. Salvador daw Ayan, syempre ang ating isa pang maganda natin Pastora Mary Jane Saboy Only. Good morning Pastora. Nabati ko na ba lahat? Jen Nunez, Maring Jen, ang beautiful na Maring Jen, good morning. And Jocelyn Espena, good morning dyan sa inyo. Siyempre, sino ba mga nandito? Ito, tradisyon na natin to Myrna Salas. Myrna Sales, good morning na Tagalangit Street. Mabuhay kayo mga Tagalang Church. Good morning. Ayan, sino ba? Krang Ramakula. Hello, good morning. Maria Estela Camorado, good morning dyan sa iyo. Siyempre si Michael Rocky Horfilia. Yes! Si Michael. Tawa ka dyan. At siyempre, we have ito, paano ba babasahin ito? Janik Laika Rehalbo Bosito. Yan yun ang ating guest star ngayon. Good morning. Ayan ako. Maganda yan Mamaya, maganda ang topic niya mamaya. Abangan po natin niya mamaya. 20 minutes past 7 or meron tayong 10 minuto bago mag-ikaw walo. Steady kayo dyan. In 10 minutes, umpisa natin na maagang ating word of the day. Yung ating study ngayong umaga nito. At syempre sa mga nagbe-breakfast dyan, sarap naman ang breakfast ninyo. Pagka ganito daw umuulan, anong masarap? Sopas, champurado. Ano ba? Champurado na may tuyo na nakapaligid o daing danggit sa paligid. Uy, yun, nako. Ano ba? Tinola.
Ay, magandang ano ito, pa-contest to ha. Oo, magandang pa-contest yung mga henyo natin dyan. Sino makakahula ng mga pagkain, lugar, tao, bagay. Yan. At saka, yun, mamaya, magpapahula tayo. Yung isa gusto kape. Ayan. Kape lang? Sige, magkakape ka. Kami naka-pancake kami with sausage, bacon. Ha? Kape ka lang dyan, ha? Sige. Mamatay ka sa inggit. Oy, ano daw? Dinuguan? Hello? Dinuguan, lagyan mo ng puto. Taglamig. Pag umuulan ba, okay ba dinuguan? Batchoy, pwede. Oo. Lalo pagka yung mainit-init at saka yung may mga anim na platong kanin. Gabundok na kanin. Ay, di ba nakita niya si Papsi kumain nung umuwi dyan? Oh. Ayun lang. Hindi po ako gumagamit ng plato. Platito lang po ginagamit ko. Kaya talo ako sa mga kainan na ganyan. Hanggang tingin, lunok. That's it. Pero nagbunga naman yung maganda kung ano. Thank you, Lord. At ang ating vitals ay maganda. Alam po nila yan ang mahalaga yung ating kalusugan. Kaya yung pagkain natin ay medyo-medyo lang yan. Huwag natin bibiglain. Minsan, okay lang yung mga makolesterol na chibog. Okay lang yan. Once in a blue moon lang. Makatikim lang, okay na. Pero, bibilang muna na kayo ng mga ilang buwan bago nyo ulitin. Dahil tutunawin ninyo yan sa katawan ninyo. Ano? Diyos ko, dahil kung nakikita lang natin mga kinakain natin na pumapasok sa mga ugat-ugat natin, nakaw. Yan. Siguro sabihin nyo, ay naku, hindi na ako kakain yan. Dito na lang ako. Kakain na lang ako ng gulay. Parang kambing na lang ano. Sino Joyce, mahilig sa gulay yan? Sino mahilig sa gulay dito? Ha? Paki-amen nga rito. Sino mahilig sa gulay? Yan. Kasi kung yung mga mahilig sa gulay, yan ang gagawin natin contest. Mukbang contest pero puro mga gulay. Uy, oo nga no, bago yan ha. Kasi mga nagmumukbang, di ba, yung mga puro mga makakolesterol. Baguhin natin ang trending. Ha? Di ba pag nanonood tayo ng mga nagmumukbang, usually mga lechon, mga fried chicken, mga chicharong bulaklak, yung mga putok-batok na yan. Gawa naman tayo. Mukbang natin, puro mga gulay. Ha? Ay, nako. Tatanggap tayo ng award sa Department of Health. Sigurado yan. Mapupuna tayo ng buong mundo. Oy, maganda yung trending ninyo ha. Wala pa nakaisip nun ha. O sige nga, umpisa na ninyo. Gulay mukbang ang gagawin natin. Sponsoran natin yan. Station ID na ta. Steady lang kayo dyan. Ha? Okay nga alis. Ang umalis, bahala kayo. Ayan. Station ID. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Oras po natin, meron tayong 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. At welcome po sa iRadio. At live po tayo nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Meron tayong special guest for today. Ito po ay from the Lamb Church. Yes, Lamb Church. Uy!
akala ko si ano ito. Diyos ko, dahil ninervous ako. Kamukha mo si ano. Inahuli ng mga galing ng Indonesia. And she's from Lamb Church. Daughter po siya ni Pastor Andrew Bosito. Ayan, from Lamb Church. Siya ay youth director. Please welcome Sister Janique Bosito. Sister Janique, good morning. Morning po. Naririnig naman po ako. Yes, dinig loud and clear. Ay, hello. Hello po. Magandang umaga. Aba, nagulat ako. No offense ha. Kamukha mo si, ano to? Alice, Opo. Alice Go? Alice. Hindi kasi yung salamin. Mga uso ngayon, mga ganyan Salamin po. Opo. Oo, sabi ko, uy, patay tayo rito. Baka mamaya, mayari ako rito ni ng Senado. Hindi. Kinakalma ko lang yung baka mamaya ninenervous ka na eh. Oo nga po eh. Relax ka lang. So, ikaw ba ay manugang ni Pastor Andrew, di ba? Apo. Iyan. Apo. Kasi, Apo. akala ko si Pastor Andrew binata. Pala, may anak na pala siyang kinasal. Oo. Ayan. Apo. Ayan. Mukhang batang-bata po kasi ang aming pastor. Oo nga eh. Mala Ariel Rivera ang dating. Kaya parang, ano ba yung tawag kay Ariel Rivera? Yung mga mati na idol. Hindi yun eh. Heartthrob po ba? Kinape. Yung mga kolihala, hindi ako marunong magtaga naman. Nakalimutan ko na daw yung tawag doon. Anyway, gano'ng katagal ka nang nagtuturo sa youth? Ikaw yung leader ng youth sa church, di ba? Apo. Yes. Actually po dati ang ministry ko po ay campus. So mga siguro po 6 years na po ako nagka-campus. Tapos last year lang po sa akin po pinag-combine na po yung campus tsaka youth ministry. So ako po yung na-assign po. So this time hindi ka pa pastor, ano ka pa lang ngayon? Nag-aaral ka pa rin, gano'n. Apo, nag-aaral pa po. Di pa po ako pastor. Ako. Pero, sabi mo, ikwento mo naman sa amin dito tungkol sa iyo. Tell us about yourself. Okay po. Ayun, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay 30 years old na at 10 years na po ako bilang isang Kristiyano at tinanggap si Lord at 10 years na rin naglilingkod kay Lord. So, ang ministry ko po talaga ay youth ministry and married na po ako almost 3 years sa aming anak ng pastor na aming poging pastor. Ayun, so ano pa ba? So, currently po ako po ay nagtatrabaho. So, sa gabi po ako po ay minister. So, sa gabi po, yung mga life group ko po. So, yun po. Ayun. Saan ka nagwo-work? Yung, ano yung talagang, line of... Apo. Ngayon po, nagtatrabaho po ako bilang admin po sa isang brokerage firm or real estate po. So, ang trabaho ko po ay sa Green Hills, San Juan. Oh. Real estate. Mga nagbebenta ng mga lupa, ganun. Opo, mga nagbebenta ng lupa. May kasamahan tayo rito na real estate business din yung kanyang mga building. Yung binebenta niya Malacanang, ganun. Ay, grabe naman po yan. Small time lang siya. Yung small time. Yung Congress binebenta niya, tsaka yung grabe naman po. Airport binebenta rin niya, tsaka yung ano ba yun? Yung pinag-aagawa ng mga inchik doon sa Scarborough. Grabe po, mga small time nga lang po yan. Si Mary Grace yan. Anyway, meron ka ng baby.
May anak na kayo? Ano po, praying pa po. Ay, Diyos ka. Praying pa po at samahan niyo po ako sa prayer. Ba, syempre. Oo. Teka, ilan bang anak ni Pastor Andrew na yung mga sibling niya ilan? Ano po, dalawa lang po sila. Dalawa. Tapos yung pangasawa ko po, yun po yung panganay. Yung panganay. Hindi ko pa na-interview kasi Opo. si Pastor Andrew eh. Pagka nakikita namin dito sa iRadio, wala, lahat na namamalikmata na. Sabi ng mga tao, sabi yung gwapong pastor na yan, kaya pala dumadami ang kanyang mga member dahil may gwapong pastor sa kanila. Ayun. Today, ang topic mo is about Opo. faithfully, ano ba ito? Kalimutan ko na. Finishing faithfully po. Finishing faithfully. Ayan. Finishing faithfully. Opo. Sa Tagalog, ano ito sa Tagalog? Tapusin natin ng tapat. Tapusin natin ng tapat. Ayan, mukhang maganda ito, inspiring ito. Sige, paano ko ba tatawag sa iyo? Hindi, Janik. Paano ang tunay mong pangalan? Janice? Opo, Janik. Janik. Ano po, ang buo ko pong pangalan sa haba po, Janik Laika po. Janik Laika. Janik Laika Grijalvo. Busito. Okay. Ah. Maganda yung pangalan mo. Huwag mong papalitan ng alis Yung yung iba pangalan po, mo. akala lalaki. Kaya Opo. joke lang. Kasi Nagulat po ba kayo? nagpa-posing pa kasi nung nahuli na nga ng immigration. Paposing pa. Janik, sige, go ahead. Nasa iyo na microphone na. Opo. Salamat po. Magandang umaga po sa ating mga viewers. At kung nasaan man pong lugar yung iba, good evening po. And sa mga Tagalam Church po na nandirito, magandang umaga din po sa inyo. And before po tayo siguro mag-start, tayo po muna ay i-acknowledge po natin si Lord. Tayo po ay manalangin. Imbitahan ko po kayo na manalangin. Yes, Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord. We praise you, we glorify you, God. Marami pong salamat, Lord. Ikaw po ay napakabuti, ikaw po ay dakila, Panginoon. Lord, ikaw po ay mabuti, hindi lang ayon, Lord, sa sitwasyon namin, but it's who you are, Lord. You are good, Lord. Ikaw po ay full of goodness, full of mercy, Lord. And marami pong salamat, Lord. And ikaw po ay mabuti kahit na anong panahon, Lord. Umaraw, umulan, Panginoon, ikaw ay mabuti, Lord. And today, we praise you, Lord, for salamat kasi dahil napakaganda ng panahon po ngayon dito sa Pilipinas. And marami pong salamat dahil iniingatan mo kami bawat araw. And today, Lord, dalangin ko po, Panginoon, na samahan mo po ako, kami, Panginoon, Lord God, sa pakikinig ng iyong salita, Lord. Dalangin ko na even online, Lord, ay mangusap ka po sa amin. Nawa yung salita mo ay maging buhay na salita at maitanim po ito sa aming puso at ito po ay mamunga sa aming pamumuhay, Panginoon. Lord, we acknowledge you and we praise you, Lord. Marami pong salamat. Ang lahat po ng kapurihan, kalwalhatian, kadakilaan ay tanging sa iyo lamang po, Panginoong Jesus. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen. 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 Ayun po. Ayan, so sige po, tayo po ay magsimula na sa ating pag-uusapan po ngayong umaga na ito. So gaya po na nabanggit po, ang pag-uusapan po natin ay finishing faithfully. Okay, so finishing faithfully, alam naman po natin na tayo po ay pumasok na sa buwan ng September. Okay po, halos ano na po, no? Lumabas na rin si sino po ba yung Jose Marie Chan. Tama po ba ako? So ayan, lumabas na siya. Dahil matagal din natin yun hinintay. Ayan, dahil malapit na rin, no? Ilang buwan na lang, magde-December na. So napakabilis po ng panahon. 'Di ba? Parang kailan lang January
ng bawat buwan ng taon na ito. Pwedeng nung nagsimula po tayo ng taon, no, punong-puno tayo ng pag-asa, punong-puno tayo ng pananampalataya, tayo po ay malakas, pero habang tumatagal, okay tayo sa journey po natin at bawat araw, bawat buwan ay lumipas, 'di ba? Nakakapo tayo ng miracle kay Lord, ng blessing kay Lord, damang-dama po natin, tama po ba, love Lord? Pero kapag tayo po dinadaan na sa nakaranas na ng problema, ng mga pagsubok ng ulan, ng bagyo sa buhay po din, yung nawawala po yung tapang natin nung una. Totoo lang po, 'di ba? Laging ini-encourage tayo to finish strong. Kaya natin ng lakas. Pero sa totoong buhay natin na yung lakas po ay naubos. Pero tapusin po natin ang taon na ito fully to the Lord. Kasi faithful lakas natin pero kapag faithful ka, alam mo na kahit mahirap, pero pinipili mo pa din ang manatili at magpatuloy. Amen? And sa totoo lang po, ang gusto naman ng ating Panginoon is faithful. And kapag tayo po doon na lang po tayo bibigyan ng lakas ng ating Panginoon. Amen. So ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay sa Joshua 14 verse 6 to 12. So basahin ko lang po yung ilang verses po natin. Sabi po dito sa verse 6, "Now the people of Judah approached Joshua at Gilgal, said to him, 'You know what the Lord said to Moses, the man of God, at Kadesh Barnea, about you and me. 50 years old, when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea according to my convictions." Okay, ito po ay kwento ni Caleb, okay, kay Joshua. "Made the hearts of the people melt in fear. I, however, followed the Lord my God, wholehearted. The land on which your feet have walked will be in your inheritance, and that of your children, for because you have followed the Lord my God wholeheartedly. Now then, just as the Lord promised, He has kept to this Moses. To here I am today, 85 years old." Sabi po ito ni Caleb, "I am still as strong today as the day Moses sent me out. I'm just as vigorous to go out to the battle now as I with then." Okay, so ito pong chapter po na ito. Ito po yung time na i-conquer na po ng mga Israelites yung promised land. So magkakaroon na po sila ng hatian doon sa lupang ipinangako po ng ating Panginoon. And ang nangungusap po dito, ang nagsasalita po dito is si Caleb during that time. They are about to inherit the promised land. So si Caleb, in-approach na po si Joshua and inaas niya po yung ako na lupa sa kanya ng Panginoon. And yun po yung Mount Hebron. Mamaya po, ipapaliwanag po natin yun, na kung naputol siya. Asa na siya?
Naputol po. Teka, sandali. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Shhh. Hello? Andiyan ka pa? Ayan, so andito na po. Ayan, sorry po, naghina po yung internet. Nawala po ako. Ayan. Okay na po ba? Yeah, it's okay. Go ahead. Ayan, narinig. Ayan, okay po. Thank you po. Ayan, so gaya po nung sinabi ko po kanina, si Caleb po ay in-approach niya o nilapitan niya si Joshua at inaas niya po, excuse me, inaas niya po yung lupa or Mount Hebron as his inheritance kay Joshua. And kung maalala po natin, na na-mention niya rin po dito sa chapter na ito, na yung nabubuhay pa po si Moses, siya po ay isa sa mga spy na sinent ni Moses para tingnan yung promised land, kung ano ba yung meron dun sa promised land. And si Moses, nag-send siya ng 12 spies. Yung sila po, si Caleb at si Joshua lamang po, yung nag-report ng kaya nating makonquer yun, kaya nating ma-conquer yung promised land na yun. Pero yung 10 men, hindi natin kaya yun kasi may giants doon. Malaki yung wall nila. Hindi natin kayang pasukin yung lugar na yon, yung lupa na yon. Pero tanging si Joshua lamang at si Caleb lamang ang nag-report ng good news kay Moses na kaya nating makonquer ang promised land, ang land of Canaan dahil sasamahan tayo ng Panginoon. Imagine two of them just report faithfully to Moses, and 10 men po finishes it with fear. Takot sila na, biruin po natin, no, parang andun na sila yung 10 men, tatanggapin na nila yung promised land, kaso natakot sila. Yung napagdaanan na nila yung hirap, 'di ba, from Egypt, from wilderness, humati na ng daan ang Panginoon, 'di ba, naghati ng tubig, ng dagat para lamang makadaan sila. And yet, nung malapit na po sila doon sa promised land, natakot pa sila. Pero tanging si Joshua at si Caleb finishes faithfully. So now po, papaano po ba tayo magre-remain faithful until the end? How to finish faithfully? Number 1 po is trust God despite of the giants of life. Pagkatiwalaan daw po natin, papaano natin tatapusin ang journey natin faithfully kay Lord? Magtiwala daw po tayo kahit pa may giants of life na nag-aabang po sa atin. Amen? And sa mundong ito po, hindi po tayo makakaligtas sa sufferings. Hindi po tayo makakaiwas sa mga giants ng buhay po natin. Kahit na ano pong iwas natin, kahit dumaan tayo sa ibang daan, 'di ba? Tayo po ay hindi makakaiwas sa giants of life. And as we conquer po the promised land, there are giants po. There are walls na kailangan nating i-conquer at harapin. May kakaharapin daw po tayong higante at pader. And katulad po ng sinabi ko po kanina, yung 10 men po, ganito po ang nireport nila. Hindi ko na po nabanggit kay Ate Rejoice yung verse, pero sa Numbers 13:28, sabi po dito, pero makapangyarihan ang mga taong nakatira roon at malalaki ang kanilang mga lungsod at napapalibutan ng mga pader. Nakita pa namin ang mga angkan ni Anak. So, ang inispay po nilang lugar doon is yung Canaan. And yung Canaan po was the land of giants. Ibig sabihin, ang mga naninirahan po roon ay talagang mga higante. Canaan was place of giants. And kung tayo po, yung nasa sitwasyon po nila, okay, tayo din po ay matatakot. Okay, lalo na kung tayo po ay kasing liit lamang, okay, ni David, 'di ba? And pero, 'di ba, dahil nakita po nila yung higante at naging tingin po nung 10 men sa sarili nila ay grasshopper. Ang tingin nila, sabi niya dun sa Numbers 13 verse 33, we seem like grasshopper in our own eyes and we look the same to them. Nung nakita nila yung giants, nakita nila yung sarili nila na parang tipaklong.
Kasi ang nakita nila, ang tinitingnan ng kanilang mata is yung mga higante. And minsan po tayo, lumiliit yung tingin po natin sa sarili natin kapag tumitingin po tayo sa ibang tao. Amen? Kapag ikinukumpara po natin yung sarili natin sa ibang tao. And sa totoo lang po, kung may plano din po tayo na sumunod kay Lord, may plano din po ang kaaway para pahintuin ka. Yung pananampalataya po natin ay i-discourage para po tayo ay tumigil na maniwala at manampalataya kay Lord. Pero ang nakakatuwa po kay Caleb, si Caleb, he is not easily discouraged. Hindi siya easily na discouraged base doon sa nakita niyang higante at mga walls. Amen? Pero si Caleb, excited pa siya na i-kill yung mga giants. Si Caleb, excited pa siya na i-conquer yung Kanaan, harapin yung walls na nakaharap sa kanya. And minsan, 'di ba tayo, ang tingin natin yung higante, yung tatapak sa atin. Pero katulad ni Caleb, yung pananampalataya po na meron siya. Sabi niya sa Numbers 14 verse 9, "Only do not rebel against the Lord and do not be afraid of the people of the land because we will devour them." Ganito po katapang, 'di ba si Caleb? Ganito po kalaki yung pananampalataya niya. Sabi niya, "Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them." Amen. Hindi po takot si Caleb na harapin yung higante na nasa harap niya kasi alam niya na mas malaki yung Diyos na kasama niya. Amen. And tayo po, no? And tayo, 'di ba? For example, naranasan na natin yung miracle ni Lord sa buhay natin, katulad ni Caleb. Ang ganda-ganda, 'di ba? Ang taas-taas ng pananampalataya na meron ka from the very beginning. Pero sa una, kahit na ang ganda-ganda po, katulad ng sinabi ko kanina, kahit na gaano pa tayo kalakas, kalaki yung pananampalataya natin ng una, 'di ba? At kahit gaano pa kaganda yung pangarap po natin kay Lord, kahit gaano ka po ka-on fire kay Lord, may attack po talaga. May higante po talaga tayong haharapin. Bakit po? Para hindi po natin gustuhin ang ating Panginoon, para layuan natin si Lord. Amen? Sa totoo lang, maraming pipiga po para sa atin, para hindi po tayo sumunod at magpatuloy kay Lord. Pero sana, the more na pinipiga po tayo, the more na sumunod ka. The more na pinipiga ka, the more na manampalataya ka. And katulad po ni Caleb, 'di ba? Para kay Caleb, andito na tayo sa dulo eh. Hihinto pa ba tayo? Babalik pa ba tayo dahil sa takot natin? Babalik pa ba tayo sa Egypt para lang dahil na may nakita tayong higante? Nandito na tayo eh. Sa totoo lang, si Caleb po ay nandun na sa umpisa, from Egypt, from wilderness, at kukunin na nila, i-conquer na nila yung promised land. Si Caleb, ang dami na pong napagdaanan, ang dami ng wilderness na dinaanan, mountains na inakyat at nalampasan. Yung giants na yan, na hinaharap po ni Caleb during that time, ay wala na lang sa kanya. Bakit? Kasi napagdaanan niya na yung wilderness. Meron na siyang inakyat na mga bundok. Humati na ng daan si Lord para sa kanila. Kaya yung giants na nasa harap niya ay wala na lang po sa kanya. Tipaklong na lang para kay Caleb yung nasa harap niya. Why po? Kasi na-train na siya sa wilderness eh. Kung bakit giants na po yung haharapin niya? Kasi nakaya niya na yung wilderness at mountain sa buhay niya. And same thing po with us. Kung bakit minsan tayo, 'di ba? Bakit patindi ng patindi yung pagsubok na meron ako? Why? Kasi po na-train ka na ni Lord sa wilderness. Na-train ka na niya na umakyat ng bundok. Kaya yung mga higante na ihaharap sa iyo ni Lord ay kayang-kaya mo na kasi na-train na tayo ni Lord. Kung bakit giants na yung haharapin natin, kasi marami na tayong nakayang at napagdaanan na wilderness at mountain sa buhay mo.
si Caleb, he is willing to face giants. Yung tapang po na meron siya ay hindi dahil sa tapang na meron lang siya. Pero yung tapang po na meron siya ay dahil sa mga napagtagumpayan niya sa tulong ng Panginoon. Amen? At hindi lang yon, kundi dahil nakilala niya na kung sino si Lord na sumasama sa kanya. Kaya nga ang ganun siya ka-confident na sabihin, their protection is gone, but the Lord is with us. Kasi ilang beses, hindi lang ito ang unang pagkakataon na sasamahan ni Lord si Caleb at si Joshua. Pero maraming pagkakataon ng buhay nila na sinamahan sila ng Panginoon. And nawa, yun din po yung makita po natin. The moment na tayo po ay hinaharap ni Lord sa mga giants ng buhay natin, makita po natin kung papaano tayo sinamahan ni Lord sa mga wilderness na dinaan niya tayo. At hindi lang niya tayo dinaan, pero itinawid niya tayo. Amen po ba? And si Caleb, napakaganda po ng heart ni Caleb kasi yung confidence niya din kay Lord. 'Di ba sabi ko po, follow God. Follow God, trust God despite of the giants of life. Grabe po yung pananampalataya po ni Caleb kay Lord. And yung confidence niya to ask the Lord. Sabi niya kay Joshua, give me this mountain Hebron. Sabi niya, bigay mo sa akin to. Alam niyo po ba, yung mountain of Hebron, ito po ang pinaka-best property sa land of Canaan. Yung Hebron po, ito po yung na-receive na promise ni Caleb. And ito po ay kung ihahalin tulad daw po natin sa panahon natin ngayon, ito po ang pinakamahal na property during that time. And si Caleb, ganun po siya ka-confident na i-ask ito kay Lord. Sabi niya, give me this mountain, Hebron. Kasi una pa lang po, ipinangako na ng Panginoon kay Caleb itong lupa na ito. And at the age of 85, yet, sabi niya doon, 'di ba, ako ay 85 years old na, and yet nagtitiwala pa rin siya kay Lord. At hinihingi yung bundok na parang imposible, pero hinihingi niya kay Lord. Tayo, tinuturuan po tayo ni Lord na magkaroon ng confidence to ask the Lord. Amen. Kasi sa totoo lang, magkakaroon po tayo ng confidence na hingiin yung pinaka-the best kay Lord kapag tayo po ay talagang tapat na naglilingkod sa Kanya. Katulad ni Caleb, kung bakit ganun siya ka-confident, kasi siya po ay naging tapat kay Lord all of his life. And tayo po, ano po yung bundok na hinihingi mo kay Lord? Ano po yung sa tingin mo, Mount Hebron, na feeling mo ay mahirap para sa'yo na abutin yun? Hingiin po natin kay Lord. And nothing is too hard from the Lord. Amen? And I just want to encourage all of us po today na kahit gaano man katindi o kasakit, 'di ba? Yung higante na nasa buhay po natin ngayon, I just want to remind all of us po na ang Diyos po ay mas malaki, malakas at tapat po sa buhay po natin. Trust God even obstacles are great. Trust God even there are giants of life. Amen. And pangalawa po, follow God even opposed to the norms. Follow God even opposed to the norms. Patuloy daw po tayong sumunod kahit opposed sa norms. Pag sinabi pong norms, means usual or typical. Or ito po ang normal na ginagawa ng henerasyon. During that time po, ang espiritu na kumakalat noong panahon ni Joshua at ni Caleb ay rebellion, grumbling, complaining. Lahat po ay nagre-rebelde, lahat ay sumusuway kay Lord. Lahat ay nagre-reklamo kay Lord. Imagine, nung nakarating pa lang sila sa wilderness, balik mo na lang kami sa Egypt. Kasi wala kaming makain dito, wala kaming mainom. Diba? So ang kumakalat po na spirit that time is complaining and rebellion and grumbling. At kung ihahalin tulad din po natin sa panahon ngayon, yun po ang normal na, sa panahon natin ngayon, generation natin ngayon. 'Di ba? Umaabot ang norm na ito sa atin. Full of complaining, full of rebellion,
full of grumbling, 'di ba? Kung makikita natin sa social media, lahat po ng tao ay may komento, lahat ay may reklamo, 'di ba? Lahat ay may kapag isang issue lang, 'di ba, sa artista o kaya naman sa politiko, 'di ba, lahat ng tao may comment agad, lahat may complaint, 'di ba? So yun po ang normal na kumakalat po sa generation din po natin ngayon. And even me, 'di ba po, hindi ko po ililigtas ang sarili ko. May mga pagkakataon nagiging ganito rin po ang spirit natin, 'di ba? Nagrereklamo tayo, 'di ba naman to, maulan, maputik, 'di ba? Ang hirap pumasok sa trabaho, 'di ba? Ano po po ba? Ano pa po ba yung mga reklamo nyo? Walang makain. 'Di ba? Marami po sa atin na nagiging ganito na po ang spirit po natin. And yun po ang typical at usual na spirit during that time. Pero si Joshua and Caleb po had a different spirit. Kakaibang spirit po yung meron kay Caleb at si Joshua. They choose to obey and follow God. Amen. Kahit na maraming nagrereklamo, pero sila ay sumusunod sa Panginoon. Amen. Sa totoo lang naman po, sila po, 'di ba, 12 spies yung pumunta po doon sa land of Canaan. Pare-parehas po sila ng nakita. Pare-parehas po sila ng pinuntahan. Pero iba-iba po sila na piniling i-highlight. Amen. Pare-parehas po sila ng nakita nila. Pero si Joshua and Caleb focus on what God has promised to them. Hindi nila nakita yung higante. Hindi nila nakita yung wall. Ang nakita nila, pinangako sa atin to ng Panginoon. Amen? Kaya doon po natin matututunan na mamimili po tayo ng i-highlight po natin sa buhay natin. Negatibo o positibo? Kahinaan o kalakasan? Fear or faith? Yung nakita mo o yung narinig mong pangako kay Lord. Tayo po ang pipili ng i-highlight po natin sa buhay natin. Ang pipiliin po ba natin o yung nakikita ng physical eyes natin or yung beyond sa physical eyes natin? Amen? Kung ano po kasi ang i-highlight mo, yun ang parating malaki at mas malaki sa paningin mo. So pipiliin po natin yung i-highlight ng ating mga mata. Yung 10 spies po, yun po ang pinaka-majority ng report. 10 talo si Caleb at si Joshua, sila lang. 'Di ba? Pero yung 10, ang nakita nila danger. Ang nakita nila nakakatakot. Ang nakita nila pwede silang mapahamak doon. Pero yung minority report, dalawa lang, si Caleb at si Joshua. 'Di ba kasi tayo ngayon sa panahon natin ngayon, kung ano ang pinipili ng mas karamihan, yun din ang pinipili natin. Pero si Joshua at si Caleb, nag-stand sila sa paniniwala nila at sa pagsunod nila sa Panginoon. Si Caleb at si Joshua, they saw that they will conquer it. They saw that they will conquer the land of Canaan. Amen? And gaya ng sinabi ko po kanina, 'di ba, mas madaling paniwalaan o sundin ang majority. Minsan, madali po tayong maapektuhan kapag halos lahat hindi na sumusunod. 'Di ba? For example, ay marami nang nawawala sa Panginoon, 'di ba? Parang even po tayo ay naaapektuhan. Minsan, madali po tayong maapektuhan kapag halos lahat ng pinaniniwalaan natin ay yung iba ay hindi na rin naniniwala tapos ikaw iba. For example, 'di ba? Madali tayong maapektuhan ng desisyon ng asawa mo, ng magulang mo, ng kaibigan mo. Ay, huwag ka nang magsimba dyan. Wala ka namang mapapala sa paglilingkod kay Lord. Huwag ka nang magsimba, umuulan, malakas ngayon, may bagyo. 'Di ba? Madali po tayong maapektuhan ng desisyon o report o naririnig natin sa ibang tao. Pero nawa, maging katulad po tayo ni Caleb at ni Joshua. We will stand on our belief at pagtitiwala po natin at pagsunod natin sa Panginoon. Amen? And yon, katulad ni Caleb at ni Joshua, sumunod sila kahit ayaw na ng iba. Amen? Naging tapat sila kahit ayaw ng iba. Amen? And sa totoo lang, kahit napagtawanan sila ng iba,
kahit na marami ang ayaw sa kanilang report, mas taliwas sa paniniwala ng karamihan. Pero yet, sumunod sila kay Lord. And kahit maraming tao ang hindi sumang-ayon sa'yo, dahil sumusunod ka kay Lord, amen, si Lord nagiging tapat din sa buhay mo po. Amen. Buong pagsunod ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos kahit ayaw ng iba. Amen. Kasi ang thinking po ni Caleb, kailangan, 'di ba, maging tapat siya kay Lord. Kasi unang naging tapat si Lord sa kanya. Amen, nakita niya yung faithfulness sa buhay niya. Hindi niya nakita yung giants. Mas nakita niya yung faithfulness ni Lord sa buhay niya. 'Di ba? And nawa ganun din po tayo, no, na kahit pagtawanan tayo ng iba, kahit na kutyain tayo ng iba, 'di bali na magiging tapat ako kahit ayaw ng iba. And ma-share ko lang po, no, dati before po, nung bago-bago po pa lang po ako bilang isang Kristiyano, yung tatay ko po lagi po akong pinipigilan na umattend ng simbahan. Ginagawa ko po talaga dati. Hintayin ko muna matulog yung tatay ko. Ano po, college po ako nung nakakilala kay Lord. Tapos tumatakas po ako. Hintayin ko muna siyang makatulog. Tapos tatakas ako. Maglilingkod ako kay Lord. And lagi pong oppose yung tatay ko that time. Pero faithfully, thank you kay Lord. Pero hindi pa po siya nakakilala kay Lord. Hindi pa po siya nagsisipa. And yet, pero minsan naririnig ko po sa tatay ko na, thank you kay Lord. Kasi nagsisimba ka, naglilingkod ka kay Lord. Dati nako po, talaga yung paglilingkod ko kay Lord, pigil na pigil. Lagi po akong tumatakas. Pero ngayon, suportado po ako ng tatay ko. And praying na makasama ko rin po yung tatay ko sa paglilingkod kay Lord. And yun, diba? And sa totoo lang, pwede namang gumaya si Caleb at si Joshua sa report ng 10 spies eh. Pero they choose to stand on their belief. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, it's easy to go with the flow. Madaling sumunod na lang sa kung ano yung uso, kung ano yung pinaniniwalaan ng karamihan, di ba? Pero hindi sila bumase sa nakita nila, sa narinig nila, pero bumase sila sa narinig nilang pangako kay Lord. Yung 10 spies, nag-report ng fear. And, di ba? And sa totoo lang, yung lesson din natin doon sa 10 spies na yon, hindi natin alam yung pwedeng salitang, pwedeng bitawan natin ay maaaring ikapatay din ng pananampalataya ng iba. So, be careful of what we report. Amen. Minsan nakakapagbitaw tayo ng hindi maganda kapag hindi na maganda yung nakikita natin, katulad ng 10 spies. Diba? Pero huminto na sila dahil mahirap, diba, nakakatakot. And sa totoo lang po, hindi madaling mabuhay at maniwala sa mundong full of complaints. Pero katulad ni Caleb at ni Joshua, the Lord keep them alive. The Lord keep them pure, keep them faithful to the Lord. So nawa ganun din po tayo, no. Follow God even opposed to the norms. And lastly po is follow God in all our days. Sumunod po tayo in all our days. Si Caleb po ay was with Moses in the wilderness. What? Caleb and Joshua was with Moses in Egypt, in wilderness, and kahit na po nung i-conquer na nila yung promised land, andun sila. So in all seasons of their life po, mapa-Egypt, mapa-wilderness, even na i-conquer na nila yung giants of life, kapag andun pa rin sila, naglilingkod at sumusunod sa Panginoon. Amen? And nawa, ganun din po tayo katulad ni Caleb at ni Joshua, no? Na sana hindi tayo huminto sa wilderness lang. Sana hindi tayo huminto kapag nakita na natin yung giants of life. Pero sana kahit nasa Egypt tayo, nasa wilderness tayo, at nasa promised land na tayo, sana hindi po tayo huminto na maglingkod at sumunod sa Panginoon. Amen? Kasi why? Kapag hindi po tayo humintong maglingkod, you will remain faithful until the end. Amen? Kapag hindi ka humintong sumunod at maglingkod sa Panginoon, surely God will take us to the promised land. Amen? Katulad nila Caleb at ni Joshua, sa totoo lang po, sila lang po yung dalawa
na nakapasok sa promised land from the very first generation. Imagine, dalawa lang po sila, pero in all their days, they follow God. Amen. Kahit yung iba sumuko na, nagpatuloy sila. Kahit yung iba tumigil ng maniwala at sumunod sa Panginoon, pero sila ay hindi tumigil at nanampalataya sa Panginoon. Amen. Marami ang hindi nakatungtong sa promised land. Pero sana, katulad po ni Caleb and ni Joshua, amen, tayo po ay magpatuloy na maniwala sa Panginoon. Amen. And sana kahit pagod ka na, umarangkada ka pa. Amen. Sana kahit gumagapang ka na, ay itatayo ka ng Panginoon at tutulungan ka niya na makatawid at makalakad. Amen. And sana meron tayong word of na, Lord, hindi ako uuwi. Lord, hindi ako babalik. Hindi ako babalik sa Egypt. Amen. Patuloy ako na susunod sa'yo. Amen. Mapapagod ka lang, pero hindi ka uuwi. Mapapagod ka lang, pero hindi ka babalik. Amen. Pero magpapatuloy ka at susunod sa Panginoon. And alam niyo po ba, si Caleb, ang mention po sa kanya ng description sa kanya ng Bible, he wholly followed the Lord. Ibig sabihin, or sa isang version po, he fully followed the Lord. Meaning, all of his life, sumunod siya po sa Panginoon. Kasama siya sa 40 years sa wilderness. Kasama siya sa Egypt, pero patuloy ang kanyang paglilingkod. 85 years old na siya, and yet sumusunod pa rin siya sa Panginoon. Amen? Kasi tayo, di ba, ay, pagtanda ko, baka mag-retire na rin ako sa paglilingkod kay Lord. Pero hindi po eh. Katulad ni Caleb, 85 years old, and yet patuloy na sumusunod sa Panginoon. Ayaw niyang tumigil na maglingkod sa Diyos. Amen? Kung pakiramdam po natin, napapagod ka po sa paglilingkod kay Lord, maging inspirasyon po sana natin si Caleb. And hindi po nawa ang edad po natin ang maging hadlang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi sana, diba, yung tagal natin sa paglilingkod sa Panginoon ang maging hadlang sa paglilingkod po natin sa Panginoon. And yun nga po, to share din with you po, katulad po ng sinabi ko po kanina, college po ako nung nakakilala kay Lord. And sabi ko, Lord, kahit na anong mangyari, patuloy ako maglilingkod sa'yo. And even po nung nakapagtrabaho ako, naglilingkod ako kay Lord. Even po nung nakapag-asawa ako, naglilingkod pa rin ako kay Lord. And ang prayer ko po, sabi ko, Lord, kung papagkalooban mo po ako ng baby, gusto ko naglilingkod pa rin ako sa'yo. And yon, nawa po, no, na-encourage po tayong lahat, okay, sa word po ni Lord sa atin ngayong gabing ito. And nawa, we will finish faithfully. Nawa, itong taon na ito ay tapusin natin ng tapat kay Lord. Kahit hindi ka kasing lakas ng una, nawa ay tapusin natin ng tapat at patuloy na naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Amen. So, yun po. Maraming salamat po. And God bless po sa ating lahat. Amen. Thank you, Sister Janik. Oh, maganda Amen. yun. Yung, ang problema kasi ganito nangyayari kapag nakakita tayo ng problema or we're facing problem, mas madali tayong ma-discourage eh. Yung, wala, ang tagal-tagal ko nang nagpe-pray, hindi pa rin nangyayari yung prayer request ko kay Lord. So, nangyari, wala na, give up na, nakalimutan na, ayaw na mag-church, ayaw nang mag-serve sa Lord, ayaw na magbasa ng Biblia, parang iniisip na, ganun din naman eh. Nung Katoliko ako, ganito ako, ganito din naman nangyari nung Kristiyano. So marami nang lumalabas sa isip sa bibig kung ano-ano na kasama pareho ng 10 espiya na nakakita ng malaking mga giant. Yung giant kasi it represents problem eh sa buhay natin ngayon. Yes. Yan mga problema, mga kamag-anak ni Goliath yan eh. So nung makita nila, talo tayo rito, lalaki nito, kakainin tayo ng buhay ng mga ito. Samantalang si Caleb at saka si Joshua,
hindi nila inisip yung problema. Ang inisip nila yung pinapagawa ng Panginoon. Yun, basta sundin natin ang sinasabi ni Lord. Yun ang importante. Sana lahat tayo ganito, no, na 100% ng populasyon ng Christian or believers, mabibilang lang natin sa daliri ang merong ganitong klase na katulad ng katangian ni Caleb at saka ni Joshua, na hindi sumusuko, hindi umuurong in spite of yung maraming trials yung nangyari sa buhay nila. Biro mo, ilang years sila doon sa wilderness? 40 years? O, di ba? 40 years, imagine mo yon. Baka isang taon lang ako ayoko na. Suko na. Hindi, pero talaga, life is a matter of talaga, challenge talaga eh. Ako, pag ako nag-share, isang lang ang sinasabi ko. May Diyos at walang Diyos, saan ka? Kapag namatay ka nang walang Diyos, saan ka pupunta? Kapag namatay ka na may Diyos, saan ka pupunta? Paano kung may Diyos? Paano kung wala? Saan ka pupunta? Saan ang pipiliin mo? Piliin mo yung may Diyos. Meron man, wala, may pinili kang Diyos, siguradong meron kang pupuntahan. Whereas kung hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka sigurado kung saan ka pupunta. And the same with our faith. Kung wala kang faith, wala kang pananampalataya, walang mangyayari sa'yo. Anything na sinasabi sa Biblia, anything na trial sa buhay mo, ang buhay mo parang roller coaster lang, up and down, up and down. Hindi yung steady ka lang na naniniwala sa Diyos, na titiwala ka sa Diyos na, Lord, andiyan ka. Alam ko, hindi mo pabayaan no matter what. Although sometimes, katulad kahapon, ang topic natin is about lamentation. Iiyak mo sa Diyos yan. Yan yung panaghuhuli. Ituhod mo sa Diyos yan. Sometimes it does not happen. Hindi nangyayari yung ating lamentation, yung ating panaghoy sa Panginoon, yung iyak natin sa Panginoon. Sometimes hindi nangyayari. Pero eventually, maisip natin, ma-realize natin, kaya pala hindi nangyayari yun dahil meron palang mangyaring hindi mabuti sa akin. So, God is preventing us, no matter how we need yung prayer request natin, yung desires natin, hindi nangyayari. It's because piniprevent pala tayo ng Panginoon na mangyayari in the future. Ang kaso, nauuna, ayoko na sa'yo, Lord, di mo naman pinakikinggan yung aking prayer request. Nagtatapos, sumasama ang loob agad. Kagaya nitong mga 10 espiya, reklamo agad. Pero alam mo, bilang tao kasi, napakahirap talaga minsan na... Opo, totoo naman. Yeah. Napanood niyo ba yung Exorcist? Sister Janice, napanood mo na ba yung Exorcist? Ano po ba yun? Yung mga demonic possessions. Yung mga ganun. Okay, opo. Yeah, yung mga exorcist na yan, it's the same faith we have. Yung krus na hinahawakan ng pari para itapat doon sa demonyo, yung bang krus na yun, magwo-work yun kung wala kang faith? So, yung cross na yon, na hawak-hawak ng pari, may faith siya. Kaya takot yung masamang espiritong pumasok sa kanya. This is the same explanation sa ating buhay, na kapag tayo ay merong paniniwala sa Diyos, may tiwala tayo sa Diyos, anumang laki ng problema natin, hindi mananalo yan. Amen ba tayo dyan? Basta meron tayong faith. Amen. The same story nung sinasabi ng exorcist, yung hindi matatakot, hindi matatalo yung masamang espiritu na yan. Hawak-hawak ng pari yung cross na yan. Kung wala, yung cross lang hawak ng pari without faith, you think it's gonna work? No. Of course not. So it's the same thing with our faith. Kaya sa ating mga manonood, ay palakasin pa natin, pagtibayin natin, study hard, manood tayo ng iRadio, ng mga tungkol sa pagtuturo ng Panginoon. Alamin natin kung paano mapapalakas yung ating paniniwala at huwag tayong susuko. Ganun talaga ang buhay, di ba, Sister Janek? Yung everyday struggle lang naman eh. Even hindi po tayo makakaligtas. Wala namang exempted dyan. Lahat tayo pasok dyan eh. Even ang Panginoong Jesus, di ba?
sa wilderness Yes. din siya. Ilang, Mm. di ba 3 beses pa siyang sinubukan ng demonyo, di ba, ni Satan? Mm. O, wala namang nakalusot Mm. dyan eh. May problema din siyang hinaharap. Opo. Ilang araw siya sa Yes. wilderness, si Jesus. 40 40. 40 days din, di ba? 40 days. 3 beses siyang sinubukan ng demonyo. Sa palagay ba natin, isang araw lang nangyari yung trial sa kanya? Yung 3 pagsubok na yun? Araw-araw siya Araw-araw. tinotorture siya ng demonyo. Oy, pag ako sinamba mo, bibigay ko sa iyo ang lahat ng mga magaganda sa mundong ito. Araw-araw yun ha. Pinapakita kay Lord yun. Hindi lang isang araw, isang iglap lang nangyari yun. Imagine mo yung torture din na inabot niya. It's the same way dito rin sa buhay natin na yung problema dumating sa atin, hindi lang araw na ito, hindi lang itong linggong ito, hindi lang isang buwan na ito. Matagal bago ma-resolve yung problema natin. It takes a while. And then kapag may problema tayo, na-resolve natin, another problem will coming back. Yes. Paulit-ulit, palaki ng palaki, patindi ng patindi. Hanggang maging manhid na tayo at sanay na tayo. Lord, andyan ka naman eh. Kasama naman kita eh. Nandoon na yung faith mo. Nandoon na yung ating tiwala sa Kanya. Na hindi tayo pababayaan ng Panginoon no matter what. Sister Janet, maraming salamat sa ni-share mo ngayon. Talagang napakahusay na. Napakaswerte ni Pastor Andrew. Talagang meron siyang manugang na mahusay magturo. Hindi lang mahusay magturo, kundi magandang manugang pa. Di ba? Agree ba ka tayo? Sister Janet, pakipray natin yung si Ma'am Shi. Hanggang ngayon ay meron pa rin siyang karamdaman yung kanyang throat infection tsaka ear infection niya. Hindi pa rin siya hindi pa rin gumagaling. And dun sa kay mother ko, si Mami ay September 9, meron siyang tawag dito kidney stone surgery. Ayun. Okay po. Sige po. Samahan po namin kayo sa prayer. Okay, sige. Let's close on praying, Pastor. Sister Janet. Okay po. Sige po, before po tayo mag-end, samahan niyo po ako uli, manalangin. Yes, Heavenly Father, Lord, Ikaw po ang aming Diyos, nag-iisa, walang kapantay, walang katulad. Ikaw lamang, Panginoon, Lord God, ang aming pupurihin, sasabahin, dadakilain, Panginoon. At marami pong salamat, Lord, sa pagkakataon po na ito, Panginoon, na ma-share po yung salita mo, Panginoon. At dalangin po na yung salita mo po, Panginoon, ay na-encourage kami, Panginoon, at na-increase ang aming pananampalataya po dahil dito, Panginoon, Lord God. And dalangin ko, Panginoon, sa mga nakapakinig, Lord, dalangin ko ay patuloy niyo po sila na palakasin at turuan na maging tapat hanggang dulo, Panginoon, Lord God. Even, Lord, there are giants, there are walls, Lord, na kakaharapin, Panginoon. Maalala po namin na Ikaw po ay tapat na Diyos, na patuloy kaming sinasamahan at tinatawid sa bawat araw ng buhay po namin, Panginoon. Kita namin, Lord, na Ikaw po ay tapat, Lord. And Lord, kami po ay dumadalangin, nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Pinapanalangin, Lord, si Ma'am Shi. ang asawa po, si Ma'am Shi po, Panginoon, Lord God, na meron pong throat and ear infection. Dalangin ko po right now, Lord, kami po ay dumadalangin sa makapangyarihan mong pangalan. Amen. Lord, dalangin ko na yung healing mo po ay mag-overflow. Yes, Lord. Ngayong umagang ito, Panginoon, Lord God, I pray na yung infection, Lord, bunutin mo po, Amen. tanggalin mo po, Panginoon, alisin mo po, tunawin mo po sa kanyang tenga at sa kanyang throat, Lord God. Yes, Lord. In And Jesus' name. I pray that your blood will flow, healing. I pray that your blood will flow, Lord, yung kagalingan, Panginoon, Lord God, kay Ma'am Shi ngayong umagang ito, Panginoon, Lord God. And we believe in your name, Lord. Ito po ay kiniklaim po namin ang kagalingan po sa kanya, Panginoon, Lord God. Lord, nothing is too hard from you. And dalangin ko rin po
kay mami po ni Popshi, Lord, dalangin ko na sa kanyang operation sa kidney, Lord, sa September, Panginoon Lord God, ay dalangin ko na samahan mo po, Panginoon Lord God, ang kanyang mami po, Panginoon Lord God, dalangin ko Yes, Lord. na yung doktor po na gagawa po, Panginoon Lord God, during that time is i-touch mo po, Lord, yung kamay niya. Yes, At Lord. nawa, Yes, Lord, yung yes, makapangyarihan mong kamay Mhm. ang umabot, magpagaling, Panginoon Lord God, at mag-operate, Panginoon Lord God, during that time, Panginoon Lord God. And we believe, Lord, that ikaw po ang powerful naming Diyos, Panginoon Lord God. And alam ko po, Panginoon, kung bakit mo po sila dinadaan dito, Lord, dahil may itinuturo ka lamang, Panginoon. At I believe, Lord, after this operation, your name will be glorified, Lord. And after this, Lord, ng kagalingan din po ni Ma'am Shi, Lord, Yes, your in name Jesus' will name. be glorified, God. After this, Lord, pupurihin ka, sasambahin ka, dadakilain ka dahil kita nila, Lord, kung paano ka gumalaw at naging makapangyarihan at tunay at buhay na Diyos sa buhay nila, Panginoon Lord God. Lord, marami pong salamat, Lord, at dalangin ko sa mga nakapakinig ngayong umagang ito, Panginoon, ay nawa, Lord, ay na lift up sila at Yes, na-strengthen yes, Lord, in sila, Jesus' name. Panginoon Lord God. Mhm. Marami pong salamat, Lord. Patuloy niyo po kaming ingatan sa aming buhay. Hawakan mo po ang aming buhay, Panginoon. We thank you, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen. 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 Thank you. Amen. Thank you Sister po. Janet, maraming salamat. Sana makaulit kami sa iyo. Okay ba yan? Thank you. Po. Si Thank you po. si Mr. ba ay kasama nyo rin nag-serve with the Lord? Opo, siya po ay drummer po sa church po namin. And minsan rin po ay preacher din po sa church namin. Ayun, ako talaga So, naman. Napakaswerte naman ni Pastor Andrew. Bueno, maraming salamat, Sister Janik. Until next time. Thank you po. Thank you. God bless po sa Thank you inyo. po. God bless po. God bless po. Thank you po. Good night. Thank you po. Bye-bye. Sister Janik. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Thank you po sa mga viewers din. Bye-bye. Yan po si Sister Janet. Maraming salamat sa na-share mo ngayong gabi. It's about talagang napaka-powerful ng kanyang message na i-share niya ngayon. It's about finishing our faith. Yung kung hanggang saan tayo tatagal. Di ba? Marami tayong mga pagsubok sa buhay. Kaliwat kanan, malalaki, maliliit. Lalo kung may mga anak tayo na nagkakasakit. Hindi natin alam kung saan tayo may kakulangan ng panggastos. Saan tayo kukuha ng pambili ng gamot, pambili ng gatas. O kapag nagkakasakit ang mga anak natin, hindi natin alam saan natin kukunin to. Pero meron tayong Diyos na nakakaalam ng lahat. Kung meron tayong faith, kagaya ni Caleb at saka ni Joshua, na hindi sila natatakot kahit anumang laki ng problema na dumarating o pagsubok sa buhay, handa nilang harapin dahil kasama nila ang Diyos. Kasama natin si Lord. I mean, sandal pader tayo, di ba? Pagka merong kasama natin ang boss mo, boss natin, pupunta tayo sa isang kainan, let's say ganun, halimbawa, alam mong sure ka doon kasi may magbabayad ng ang kakainin ninyo, di ba? Kasi kasama mo yung boss mo eh. So, it's the same way na kapag tayo may mga problema, nananalangin tayo, naniniwala tayo, Lord, andiyan ka, hindi mo ko pabayaan. Sabi mo, huwag ako mag-alala. Kasi sabi mo, kasalanan ang mag-worry, ang mag-alala. So, pues, ayoko mag-alala. Hindi ko gagawin na mag-alala. Ikaw ang bahala sa problema ko. Ibigay mo kay Lord yan. O yung bigat ng problema natin, ibigay natin kay Lord yan. Ano man klase yan, may sakit man tayo, nawalan tayo ng trabaho, name it. Lahat tayo naman pare-pareho ng ganyan dinadanas. Iba-iba nga lang ng sitwasyon ng ating buhay. Ang importante po ay meron tayong Diyos na masasandalan na kahit anong oras, kahit saan, kahit kailan, nariyan siya. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po na-inspire tayo ni Sister Janet Busito.
na sa kanya na ibigay ng mensahe ngayong gabi. No? At ako na-inspire din ako. Meron din ako mga trials na dumating sa buhay ko. Tulad si Mamsi, may sakit. Pag nakikita ko siyang ganyan na di siya makakain, siyempre pumapayad siya. Siyempre nalulungkot ako, hindi siya katulad niyan, ako lang mag-isa rito. Mahirap din na yung ganyan ang sitwasyon niya. Even personally sa akin din, may mga problema ako sa trabaho, sa mga plano ko sa buhay. It takes a while. Ganun talaga eh. Tiwala lang tayo sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung ano yung plano mo, yun ikaw ang bahala. Ganun ang i-focus natin sa isip natin. Lord, ikaw ang bahala. No matter what, magtitiwala pa rin ako sa'yo. Kahit na anong mangyari, sige. Basta nasa iyo pa rin ako. Hindi mangyari o mangyari man yung mga prayer request ko. Sa iyo pa rin ako, Lord. Thank you sa inyong lahat. Happy weekend. Back on next week na naman tayo. Hopefully, Mamsi ay magaling na. So, pag-pray po natin siya. At na gumaling-galing na lang ako. May makasama na rito. At sa ganun ay kompleto naman ang saya natin. Mahirap po talaga yung nag-iisa. Kaya, keep on praying with us, guys. Until next week, ako po si Ramon Pasco in behalf of Mamsi. Good night and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Miss you. Mwah-mwah. Tsup-tsup. Ayan. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Magmahalan tayo't magtulungan.
nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.